Kinilalang isa sa pinaka nakakatakot na video kamakailan. Minamaneho ng paramediko ang ambulansya pabalik sa base kasama ang kasamahan niya nang bigla siyang napako sa takot. Sinabi niya na nang tumingin siya sa rearview mirror, nakita niyang may mukhang tao na nakatitig sa kanya mula sa likod ng sasakyan. Maghanda ka! Hindi ko talaga alam kung paano ko ito ikukwento, pero kakasimula ko pa lang bilang emergency medical technician, kaya hindi ko pa ito naranasan dati. So, kaya habang pauwi kami pabalik sa base, sumpa ko, may nakita akong kakaiba sa rearview mirror. Like, pero kailangan kong paandarin ang makina kasi kung hindi, mababalaho tayo dito. Hindi ko balak umalis dito. Hindi ko alam kung nakikita, pero King. Kita niyo ba ang pintuan sa likod? Parang bigla itong bumukas. Hindi, ano ba yan? Alam nilang walang laman ng ambulansya, kaya huminto ang dalawang lalaki sa liblib na kalsada at bumaba ng takot. Nang nagre-record sila sa labas, biglang may malakas na ingay, bumukas mag-isa ang likurang pinto at may madilim na aninong mabilis na lumitaw at nawala sa sasakyan. Sabi ng mga nagdududa, ito ay simpleng. Sabi nila, ilusyon lang ito dahil pagod, pero nakakakilabot pa rin ang mga larawan. Ikaw, ano sa palagay mo ang nangyari? Isang urban explorer ang nagre-record ng paglalakad sa kalawangin pasilyo ng abandonadong paaralan sa China. Matagal nang wasak at walang tao ang gusali, kaya inaasahang walang tao roon. Maghanda ka sa lalabas mula sa metal. Dahan-dahan, may isang maputlang kamay na dumudulas palabas mula sa loob ng isa sa mga locker. Isang espasyo na halos kasya lang ang isang backpack. Ang explorer ay umatras ng lubos na natatakot. Ang madaling paliwanag ay may kaibigan siya nagtago para takutin siya at makakuha ng maraming views sa social media. Gayunpaman, mukhang masyadong makipot ang locker. Mukhang may sakit ang balat at ang kilos ng nilalang ay hindi akma sa isang taong nagbibiro lang. Ano sa tingin mo? Isang mahusay na gawa-gawa lang ba ito? O baka naman may nagising siyang nilalang na matagal lang nakakulong sa dilim? Ngayon, panoorin natin ang homemade video mula sa bahay na mukhang walang tao. Naglagay ng motion sensor cameras ang may-ari dahil nararamdaman niyang may kakaibang nangyayari. Ito ang unang beses na nakuha niya ito sa video.
Itutok ang tingin sa pinto ng pantry sa dulo, kahit walang hangin, alagang hayop o kamay sa doorknob, dahan-dahang bumukas ang pinto papalabas. Mag-isa lang, 18 segundo ng matinding tensyon at walang kahit anong paliwanag pagkatapos. Walang putol sa video, wala rin kahit anong kahina-hinalang anino, basta isang pinto lang na bumubukas na parang may hindi nakikitang tao sa isang kwarto na talagang walang laman. Siyempre, di ako mapakali matapos ko makita to. Ikaw, anong gagawin mo? Lilipat ka ng bahay kung makita to ng kamera mo o hahanapan mo ng paliwanag? Si Alex, isang paranormal content creator, ay mag-isang pumasok sa inabandona ng 20 taon na restaurant sa gubat. Sabi ng mga tao, tumakas ang mga may-ari dahil sa takot sa kakaibang nangyayari at madilim na enerhiya sa lugar. Ako kong music box na yun. Ina natin. Huwag palampasin ang detalye sa likod at sa bar. Una, biglang sumara ang pinto sa likod niya. Habang humingi siya ng senyas sa radyo, kusa ring nahulog ang mga bote ng salamin sa sahig. Nasaan ka? Pwede mo ba akong bigyan ng senyas? Anong demonyo to? Pero mas masama nang nilapitan niya para tingnan kung ano ang nagtapon sa kanila. Hindi ko pa rin alam paano nahulog ang mga ito. Hayaan na lang natin dyan. Wala talaga akong maintindihan. Sigurado akong ganun talaga. Alive? Sino yan? Sa tapat niya, sa kabilang kwarto, may nakakatakot na aninong sumisilip. Hindi man nakita ni Alex sa screen, ramdam niya ang bigat ng enerhiya, kaya agad siyang tumakbo palayo sa gubat. Sa tingin mo ba yung anino ang demonyong nagpapahirap sa dating may-ari? Basahin ko sagot mo sa komento. Biglang lumabas sa internet ang video na ito na walang paliwanag. Ayon sa ulat, kinunan ito ng pasyente sa ospital sa Indonesia para ipakita sa pamilya niyang ligtas siya. Pero malinaw na hindi siya nag-iisa sa silid na yon. Binabalaan kita, tingnan mong maigi ang sulok ng kwarto sa paanan ng kama ng isa pang pasyente. Nakikita niya ang isang matangkad at itim na figurang balot ng belo na lumulutang ilang sentimetro sa sahig. Sumusumpa ang lalaki sa kanyang buhay na wala talagang ibang nakatayo doon nung oras ng pagkuha ng video. Marami raw netizen ang nagsasabing si kamatayan mismo ang matyagang naghihintay para kunin ang isang kaluluwa nung gabing yon. Optical illusion man ito o paranormal na bagay, nakakatakot talaga. Ito na kaya ang tunay na hitsura ng kamatayan. Naglilinis ng kwarto ng anak si Lauren Low nang bigla niyang marinig ang mga kalabog mula sa itaas. Ang problema, walang ikalawang palapag, etik o iba pa. At ang naririnig ko lang ay mga mahinang kalabog. Ang tunog ay nagmula mismo dito sa itaas. At wala namang kahit ano sa itaas. Walang kahit anong palapag sa itaas ng kwartong ito.
Bubuksan ko ang ilaw para mas makita ninyo ng maayos. Walang kahit ano. Cabinet lang ang nandoon. Ng anak kong babae. Walang kahit ano dito sa loob. Napakakaiba nito. Sana narinig ninyo. Patuloy siya nakakakita ng mga kakaibang bagay. Parang kakaiba ang tunog. Sana naririnig ninyo ang mga katok. Sige. Talasang mabuti ang pandama mo ngayon. Makalipas ang ilang araw, lalong lumakas ang takot. Meron bang nandyan? Manatili ka dyan. Ano bang klaseng ingay yun? Halika, halika. Ano yan? Ano yan? Ano yun? Halika dito, Teddy. Diyos ko, ano yung ingay na yon? Umuungol ang aso niya sa harap ng pinto habang may aninong dumaan sa maliwanag na kusina. May lumitaw na bakas ng parang kuko ng hayop sa alpombra na walang paliwanag. Ayos. Ilalagay natin ang kamerang ito sa kwartong ito ngayon. Dito ko kasi nakita ang mga bakas. At nandun pa rin sila. Tulad nung nakikita ninyo, sinasabi ng lahat na yung mga bakas ay galing sa mga kasangkapan namin. Pero, hindi naman. Sige, ayusin ko ang camera para tumutok doon. Nakaharap palabas. Tiyas ka. Jeff. Ikaw ba yun? Nagsara ang pinto sa likod ko. Ikaw ba yun? Babalik ako, babalik ako, babalik ako. Bumababa ako, bumababa ako. Biglang sumara ang pinto. Habang nilalagay ni Lauren ang security camera, biglang sumara ang pinto ng kwarto sa likod niya. Ano man ang nasa bahay na yon kasamang pamilya niya, ayaw na nitong manatiling hindi napapansin. Nagkakasiyahan at nagtatawanan ang magkapatid na lalaki habang nagre-record ng comedy video gamit ang face filters para sa social media. Tawanan lang, tapos biglang nagiba ang pakiramdam.
Oh, yo, parang YouTuber ako o yo, ang video na to ay sponsored ng Metanoiz. Metanoiz. Nandito ang kapatid ko sa tabi ko. Gusto ko sana na pareho kaming maisama. Hindi ko iniisip na gagawin niya yun. Bro, kamukha mo si Michael Phelps. Bakit ako? Kamukha ko raw yung dealer sa Harold at Kumar. Bro, ako ka, Raj. Kamo talaga. Bro? Hindi ako bro mo, bro. Gagana ba to sa aso? Hindi ko iniisip. Oo, gumagana naman pero gumagana nga. Oh bro, pindutin mo ang like button, pindutin mo rin ang subscribe button. Ano bang lintik yun? Hindi ko alam bro, baliw siya. Nanginginig ako bro. Nanginginig ako bro, hello? There it is, Hinch. Hello? No, it was like... Pakinggan mo yung tunog na pumapasok sa likuran. There it is, Hinch. Hello? No, it was like... Malakas na kalabog ang narinig mula sa kabilang kwarto. Una, binaliwala nila at sinisi sa aircon, pero bumalik ang tunog ng mas malakas. Bago sila makareact, tahol agad ng desperado ang aso nila sa madilim na pasilyo, parang may pinaalam na hindi nila kita. Nang maghanap sila, wala silang nakita. Hindi rin madaling matakot ang aso dahil lang sa gamit sa bahay. There it is, Hinch. Hello? No, it was like... Mabigat talaga ang aura ng medical center sa gabi, pero ang naranasan ni Francisco na mag-isa matapos ang shift ay parang bangungot. Nagvi-video lang ako kasi hindi ko alam kung ano to. Wala namang tao dito. Alas 5 na ng umaga at ako lang ang nandito, handa na umalis. Hello? 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 Grabe, wala talagang tao dito. Hello? 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 Saan ang gagaling yan? Hindi ko alam saan galing ang ingay. Hello po? May tao ba dito? Pakinggan mo ang echo sa malayo malakas na katok na umaalinganggaw sa mga bakanteng pasilyo at pinto. Kinakabahan si Francisco, nagtanong siya ng malakas kung sino ang nandoon pero walang sumagot. Ang nakakatakot ay nangyari kinabukasan. Nang tingnan nila ang security camera ng compound, nakita nilang siya lang ang tao ron. Walang pumasok o lumabas. Kaya ano nga ba yung tumatawag sa mga pintuan? Naalala mo ba yung kay Melody sa TikTok? Yung mag-isa sa bahay tapos narinig niya may bumulong ng pangalan niya? First of all, why didn't anyone tell me that if you have Maraming nag-akala na nilalang ito na kumukuha ng atensyon niya sa paggaya ng pamilyar na boses. bad. So I forgot. I didn't think about it. I'm home alone and I thought, May update na at nakakatakot ito. morning, if you scare easy. Napabagsak talaga ng kwentong to ang sikmula ko. It was my birthday, right? And I got these flowers. Boom. They're dying. I know. That's not weird because it's me. Okay? They die. Itutok mo ang mga mata mo sa pinto sa likod niya at pakinggan mo ang voice message na to. Okay, so last night I got a missed call and this morning I saw that they left a voicemail. I'm gonna even show you like there. Okay, unknown voicemail.
I'm gonna play for you what is in the voicemail. I don't know who it is. It's hard to hear, so I want to see if it gives me Anyway, listen. Sa pag-review sa original na video gamit ang zoom, malinaw ang aninong nagmamasid sa pintuan. Lalo pang lumala nang makatanggap si Melody ng tawag mula sa unknown number. Ang voicemail sobrang distorted, nagsabi ng, "Hello Melody, ako to. Tinanong mo kung totoo ako? Totoo ako. Hindi ako titigil. Mahal kita." Noong madaling araw ding yon, na-save ng kamera sa pinto niya ang larawan ng hindi kilalang lalaking sumisilip sa lente. May anino sa bahay, nakakatakot na tawag at may tao sa pinto niya. Sa palagay mo ba ito ay paranormal o gawa ng isang mapanganib na stalker? Mula sa komunidad ang kasong ito. May nagpadala sa akin sa social media ng nakakatakot na video ni Linda, isang kolektor na bumili ng 4 na antigong manika online at dinala sa bahay niya. Nagsimula ang ingay at kusang gumalaw ang mga bagay. Pasensya na, malakas ang aking paghinga. Huwag alisin ang tingin habang nagre-record si Linda para sa social media, ito ang nangyari. Hi! Maraming tao ang gustong makita kung paano ang itsura ng buhok ko mula sa likod. Pero bago ko ipakita sa inyo kung paano ito mula sa likod, kailangan kong ayusin mag-isa ang bangs ko. Ganito ang itsura kapag may ilang hibla na di ko naayos. Isa itong total na kalat. Bullshit. Natakot ako doon. Ano yun? Parang may tumakbo, di ba? May din nakikitang puwersang nagbagsak sa kamera. Ilang araw pagkatapos, gumalaw mag-isa ang buhok ni Chucky at biglang umikot ng marahas ang ulo niya. Nalulunod siya. Okay, hindi ko ito pinlano. Lumipad si Chucky. Lumalaw ang buhok niya. Oh, shit. Ano ba yan? Kailangan kong tawagan si Mama. Gumalaw siya. Oh, Diyos ko. Okay. Okay, tapos na ang biro. Pero ang pinakamasama ay nangyari madaling araw. Pagkarinig ng malalakas na kalabog, tiningnan nila ang kamera at nakita ang nilalang na gumagalaw sa bahay, sumisilip sa bintana at nagsasara ng kurtina habang sila ay nakakulong sa kwarto. Tingnan natin ito bago matulog kung mayroong kahit ano sa ating bintana. Mahal, huwag ka na magsalita ng ganyan. Natatakot ako. Ay? Mayroong isang bagay sa ating brisit na bintana. Walang natagpuan ng pulis. Anong gagawin mo kung mangyari ito sa sarili mong bahay? Isipin mo lang sandali na makarinig ka ng mga kakaibang ingay sa sarili mong bahay. Yan mismo ang nangyari sa isang lalaking nagangalang Smith. Ilang araw na niyang nararanasan ang mga kalabog at aninong gumagalaw sa lumang silong ng bahay. Pagod na at hindi na niya kayang baliwalain, nagpasya siyang kunin ang kanyang kamera para i-record ang lahat at bumaba na sa wakas. Bago pa man niya hawakan ang seradura, dama na ang tensyon sa paligid. Been noises coming from this door all morning. I'll just sit here and record it for a minute.
Pagbukas niya ng pinto, nawala ang ingay. Bumaba siya, sinuri ang madidilim na sulok pero wala siyang nakita. Walang hayop o nahulog na bagay. May nakakatakot siyang pakiramdam na may naghihintay sa kanya sa ibaba sa gitna ng katahimikan. Imahinasyon lang ba ito o may totoong nagtatago sa dilim? Salamat sa panonood. Matatapang lang ang nakakatapos nito. Mag-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.